Wayan City, Isabela 92.5. Brigada News FM Tuguegarao City 90.9. Brigada News FM Bogo City. Brigada News FM Davao City. Brigada News FM Butuan City. Brigada News FM Surigao City. Brigada News FM Valencia City, Bukidnon. Brigada News FM Dumaguete City. Brigada News FM Bacolod City. Brigada News FM Iloilo City. Brigada News FM Baguio City. Brigada News FM, the Music and News Authority. Brigada Mass Media Corporation, now invading the nationwide broadcasting scene. Nationwide broadcasting scene. And will soon have its mark in Philippine radio. One time din yung Filipino time, alas 12 in ponto ng tanghali. That time check was brought to you by DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Brigada Balita Nationwide. Relief goods sa Mayon evacuees hindi umanong bulok at expired ayon po yan sa DSWD. DOJ tiniyak na matatapos ang one-year trial sa Laudesley case. Samantala ibang US warships sa Subic pinayagan ng makaalis ng Pilipinas. Brigada Balita Nationwide. Justice Secretary Laila De Lima nananawagang tigilan na ang pag-uugnay sa Oplan's Tab Nognog 2016. Politika na sisilip sa overspending issue ng COMELEC. Mga bihag umano ng abo sa Yaap humihingi na rin ng karagdagang tulong. At pondo para sa repatriation at quarantine ng mga OFW mula sa Ebola-stricken countries, tiniyak ng Malacanang. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali mga kabrigada, hatid pa rin sa inyo ng Brigada News FM Philippines. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Mula rito sa Brigada News FM National, kami ang inyong mga tagahatid balita. Brigada Luna Agimat at Brigada Joffrey Bong Kagape. Araw ngayon ng Miyerkules, Oktubre 15, 2014. 71 days before Christmas, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Brigada National! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo na Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Brigada Balita Nationwide. Nilinaw ngayon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na hindi bulok at expired ang mga pagkaing ibinahagi ng gobyerno para sa mga residenteng apektado ng pag-alboruto ng Bulkang Mayon sa lalawigan ng Albay. Sa panayam ng Brigada News FM kay Social Secretary Dinky Soliman, iniulat ang opisyal na batay sa inisyal na investigasyon, nagkaroon ng kontaminasyon sa mga bigas na siyang nakalaan sa mga food packs matapos mayupi at mabuksan ang ilang mga dilatang nakapaloob din dito. Tiniyak rin ng kalihim na bagong bili ang nasabing mga relief goods. Ang payo ng PhilBoc ay aring 90 dias o 90 days kasama na magmula nung linggo ang kakailanganing tagal kasi hindi po nila siyempre masasabi ng definite kung anong araw po ito. So nagpahanda po ang Pangulo. Si DSWD Secretary Dinky Soliman. Brigada Balita Nationwide. Aminado si Senator JV Ejercito na hindi niya inaasahan na 2010 elections pa pala ang sinasabing nag-overspending siya sa halalan. Sa panayam ng Brigada News FM, sinabi ni Senator Ejercito na noong kumandidato siya bilang kongresista ng San Juan ay post siya kaya hindi na niya kailangang gumastos ng malaki para sa kampanya. Dahil dito sinabi ni Ejercito na ayaw man niyang isipin pero hindi maitatanging politika lamang ang dahilan ng bagong pag-atake sa kanya. Inilahad ng senador na unang napuntirya ang kanyang pinsan na si dating Laguna Governor E.R. Ejercito, ang kanyang ama na si dating Pangulong Joseph Estrada at ngayon nga ay mismong siya na ang sentro. Binigyang diin ni Ejercito na nakakalungkot isipin na politika na ang inaatupag ng ilang politiko, gayong mas marami anyang problema ang bansa at mga mamamayan na dapat asikasuhin.
Kaya lang, ang hirap naman yata isipin hindi kasi alam mo si Governor ER, yung aking pinsan, was unseated. Kahit na siya po ay talagang lehitimong nanalo nung eleksyon, no? na gumastos dahil sa overspending din. Ang aking ama, si Mayor Erap, meron din nakaampi sa Supreme Court. Kaya nagulat ako, biglang ako rin pala meron. Hindi ko rin akalain na ako'y nasama. Pero sa akin lang Ang panayam po ng Brigada News FM kay Senator JV Ejercito. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Sa iba pa natin mga balita, mismong ang Department of Justice na nagpasiguro na matapos ang trial sa kasong pagpatay ng US serviceman kay transgender Jeffrey Laude o mas kilalang Jennifer sa nangyaring Olongapo City noong araw ng Linggo. Sa panayam kay DOJ Undersecretary Jose Justiniano, binigyan din nito ng bago ang paglaps ng isang taon na na prescriptive period na siyang nakasaad sa Visiting Forces Agreement ay mabibigyan ng hatol ang kaso. Sa kabila nito ay naghanda naman umano ang Department of Justice na hilingin nito sa Estados Unidos ang pagkustodiya kay US Marine Joseph Scott Pemberton na sinasabing nasa likod ng pagpatay kay Jennifer. Ito'y batay naman sa nakasaad sa ilalim ng Section 6 ng Article 5 ng BFA na nagsasabing maaring humingi ang pamahalaan ng Pilipinas ng extraordinary case para sa pagkustodiya ng US Marines, subalit magdidepende pa rin umano ito kung pagbibigyan ng nasabing bansa. Brigada Balita Nationwide. Sa kaugnay na balita, pinayagan na ngayong makaalis ng bansa ang 5 sa 6 na mga US military ships na nakadaong sa Subic Bay matapos ang positibong pagkilala ng mga otoridad sa US serviceman na suspect sa pagpaslang sa isang Filipina transgender sa Olongapo City. Ayon kay Presidential Communication o Commission on the Visiting Forces Agreement, Executive Director Eduardo Oban, mayroon na umanong clearance ang mga ito na umalis ng Pilipinas pero mananatili sa bansa ang US Amphibious Assault Ship na USS Pelilio kung saan nakadetine si Private First Class Joseph Pemberton at mga kasamahan nito na tumatayo ngayong testigo sa kaso. Si Pemberton ang itinuturong suspect sa pagpatay sa 26 anyos na si Jeffrey Laude. Samantala sa hiwalay na panayam ng Brigada News FM kay Department of Foreign Affairs spokesperson Charles Jose, inihayag ng opisyal na hinihintay na lamang nila ang formal na pagsasampa ng kaso laban kay Pemberton para hilingin sa US government ang physical custody para dito. Si Pemberton ay kabilang sa 3,500 na mga US serviceman na lumahok sa isinagawang joint military exercise sa pagitan ng Philippine troops. Brigada Balita Nationwide. Magtungo muna tayo dyan sa Palasyo ng Malacanang. Ang pondo para sa repatriation at quarantine ng mga OFWs mula sa Ebola striking countries ay tiniyak ng gobyerno. Line number 1, Brigada Leo Navarro Malikdem. Ibrigada mo mare. Brigada Live! Buong handa ng pondohan ng administrasyon ang napipintong repatriation ng mga OFW mula sa bansang apektado ng Ebola virus. Sa panayam ng Brigada News FM National, sinabi ni Presidential Communications Secretary Herminio Sani Coloma na maglalaan ng kailangang resources ang gobyerno para masigurong mapangalagaan ang kalusugan ng mga OFW na pauuwiin dahil sa nasabing virus. Importante anyang masiguro ang kapakanan ng mga pauuwiin at maging ang mga mamamayan sa bansa na hindi malayong mahawa sa Ebola virus oras na mayroong makalusot na kaso nito sa bansa. Ang pahayag ay ginawa ni Coloma sa gitna naman ng mga agam-agam kung kaya bang pondohan ng gobyerno ang repatriation at quarantine ng mga pauuwiing OFW. Una nang inihayag ng Department of Health na isasailalim sa 21-day quarantine period ang mga pauuwiin mula sa mga bansang maraming kaso ng Ebola virus. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Leo Navarro Malikdem, Brigada News. Brigada Balita Nationwide. Sa iba pa mga balita, kabrigada muling nananawagan sa mga otoridad ang dalawang German nationals na bihag ng Abu Sayyaf ng tulong 2 araw bago itinakda ang deadline na ibinigay ng bandidong grupo. Sa isang radio interview, inihayag ng 71 years old na si Stefan Victor Onkunik na gumawa na umano ng hukay ang mga kidnappers kung saan umano sila ililibing kapag hindi na ibigay ang 250 million pesos na ransom demand ng mga ito.
Una nang nagbanta ang Abu Sayyaf Group na pupugutan nila ng ulo ang mga biktima sakaling umanong hindi makuha ang hinihinging ransom hanggang sa October 17. Maliban dito ay nagpalabas na rin ng larawan sa isang social networking sites ang Abu Sayyaf kung saan ipinakita ang larawan ni Kunik at kasamang si Henrik Delin. Sa panig ng pamalaan ng Pilipinas, inihayag ni Defense Secretary Walter Gasmin ang direktiba ng Pangulong Benigno Aquino III sa Forces of the Philippines na pulbusin na once and for all ang mga bandido. Brigada Balita Nationwide. Issue sa pangalawang Pangulo. Issue sa pangalawang Pangulo. Update. Nananawagan ngayon ang Department of Justice na tigilan na ang pag-uugnay sa kanya sa pagiging bahagi nito sa umano'y Oplan Stop Nognog 2016 kontra kay Vice President Jejo Marbinay. Ayon kay Justice Secretary Leila de Lima, nalayunin lamang ng kanilang tanggapan na mailabas kung ano ang katotohanan sa likod ng sinasabing anomalya na ibinabato laban sa kanya ng mga testigo ng Senate Blue Ribbon Subcommittee kaugnay sa umano'y overpriced Makati City Building 2 anomaly. Nilinaw ni de Lima na walang dapat na ikabahala si Binay kapag wala naman talaga itong nagawang kasalanan sa kanyang panunungkulan sa lungsod ng Makati. Una nang sinabi ng DOJ Secretary sa Brigada News FM na ang kanyang hindi umano siya nagpapagamit sa kung sinong politiko, tulad na lamang ng pahayag ng kampo ng pangalawang Pangulo na siya ay bahagi ng Oplan Stop Nognog 2016 na demolition job ng isang organisadong grupo at may sapat na pondo mula sa dalawang malalaking partido na kinaaaniban ni DILG Secretary Mar Rojas, Senator Alan Peter Cayetano at Antonio Trillanes IV. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Kabrigada, tayo ay live ding napapakinggan ngayon nationwide dyan sa Brigada News FM Simo 93.1, Brigada News FM General Santos 85.5 o 89.5, Brigada News FM sa Zamboanga City 93.1, Brigada News FM Coronadal 95.7, Brigada News FM Toledo City dyan sa Cebu 88.5 at maging dyan sa Brigada News FM Cotabato City 89.3. At syempre napapakinggan din tayo sa 103.1 Brigada News FM Puerto Princesa, Palawan, 89.3 Brigada News FM San Carlos City, Negros Occidental, 102.2 o 102.5 Brigada News FM Cagayan de Oro City, 99.3 Brigada News FM Calibo Aklan at 102.9 Brigada News FM Daet Camarines Norte. Brigada Balita Nationwide. Sa iba pa nating balita, nagkasundo ngayon ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at ang Japan International Corporation Agency o JICA na muling buhayin at ibalik ang Effective Food Control Operation System bilang solusyon na rin sa naranasang pagbaha sa Metro Manila. Matapos naman na malagdaan ang Memorandum of Understanding ni MMDA Chairman Francis Tolentino at ang kinatawan ng JICA. Kasama rin dito ang paglaan ng JICA ng nasa 74.7 million pesos na pondo para sa restoration ng buong sistema. Nasa delikadong kondisyon ang itinuturing na pinakamataas na tulay sa buong bansa sa Barangay Kahupian, Southern Leyte matapos matuklasan na sira ang pundasyon nito matapos ang nangyaring pagguho ng lupa. Base sa isinagawang inspeksyon ni Southern Leyte District Engineer Maria Margarita Hunya, napag-alaman na ang 84 meters na taas at 350 meters haba ng Agas-Agas Bridge na matatagpuan sa Maharlika Road sa Sagod, Southern Leyte ay umangat at bumuka ng 10 metro ang lupa. Dahil dito iniutos na ni Department of Public Works and Highways Secretary Rogelio L. Singson na magsagawa agad ng aksyon upang maibalik agad sa ayos ang nasabing tulay. Dahil kung hindi ito agad masusolusyonan ay posibleng bumagsak ito at mas maging malaking abala ito sa mga commuters at sa mga residente. Taong 2006 nang sinimulang itayo ang Agas-Agas Bridge. Dito rin matatagpuan ang Zipline Leyte na sinimulang buksan sa publiko noong April 2011. Brigada Balita Nationwide. Kabrigada, ito, Brigada Luna. Tayo ay lumundag. Mga kabrigada, ang sikreto ng isang magandang relasyon ay ang magandang pagsasamahan at walang katapusang pagmamahalan. Ngunit mangyayari lamang ito, kabrigada, kung patuloy pong magagampanan ang trabaho mo bilang iyong asawa, syempre. Kaya naman, walang mintis, walang daplis, ipit na ipit, kabrigada. Laging mapagbigyan ang kalabit ni Mrs. Yan ay sa pamamagitan ng Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule. Ang Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule, kabrigada, tatagal ka ba? Available po yan sa lahat ng mga leading drugstores nationwide po yan, mga kabrigada.
nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, yan ang unang bahagi ng ating Brigada Balita Nationwide. Hatid pa rin sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule at ng Dry Max Adult Herbal Capsule. Kasama pa rin ang inyong mga kabrigada. Brigada Luna Agimat. At Brigada Joffrey Bong Kagape. Manatiling nakatutok sa Brigada News FM Philippines at maging dito sa www.brigada.ph. One time, the New Filipino Time, alas 12:14 na po ng tanghali kabrigada. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Kataw, anak! Kik, 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 kik! Hoy tao! Sisip-sipin kong dugo mo! Manananggal ako! Tinga! Ayaw mo yatang maniwala! Manananggal nga ako! Sisip-sipin ko dugo mo! Sige, kung totoong manananggal ka, ipatingin mo sa akin ang birth certificate mo! Ay! Okay kayo! Nakakabahala kung may sakit ka na diabetes, cancer, lung problem, kidney failure, at iba pa. Nangangayayat na ako dahil sa sakit ko. Kailangan mo ng proteksyon kasama ang regular medication upang labanan ang mga sakit. Power Cells Herbal Capsule. Taglay ng Power Cells ang natural na mga sangkap tulad ng garlic, cayenne pepper, mustard seed at cinnamon bark. Kaya para sa buong pamilyang protektado, Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. No approved therapeutic claims. Umaga pa lang. Tutok sa araw. Pero sa pagmamaneo, di umayaw. Ay, overtime pa sa opisina. Sa maghapong performance sa trabaho, paano naman si Mrs. niyan? Pa, ligo lang ako ha. Ay, naku. Tinulugan na naman ako. Wala nang time kay Mrs. Mag-exercise ka kasi. Kumain ng tama at mag-Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule na may tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Pa, ligo lang ako ha. Ready ka ba? Anytime. Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Now available at Watson's, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. No approved therapeutic claims. Mag-text o tumawag sa 0932-282-8805 para sa karagdagang impormasyon. Ang Power Cells Herbal Capsule at Drive Max Dietary Supplement Capsule ay available na sa Watson's Drugstore nationwide. Christine, Pangariban Public Market, Camarines Norte. The Generics Pharmacy, Public Market, Tagkawayan, Quezon. B. Santo Rosario, Labu Public Market, Camarines Norte. City Drug 2-in-1, Parian, Calamba, Laguna.